Pag-uusapan natin ngayon, sir, ay unity. So, di ba nga ang ganda nung last time, yung depth, height, width, ano ba isa? Length. Length, ayun, no, di ba? Yung pagmamahal yun ng Diyos, no, halos yun doon naman na umikot. Pero nito kasing lately, dapat pala may upload natin to ngayon kasi by next week baka iba na naman ang issue sa Pilipinas. No, kasi Sumasabay ba tayo? hindi naman, Ano? para lang fresh. Okay. Ano kasi, parang 5 days delay tayo, no? Ay, hindi. 6 days delay. Okay. No, sige, Kasi Sunday. try kong mag-upload agad once. Kasi ito naman, once na recorded ng gabi, Okay. kinabukasan is Ready na. edited na siya talaga. So, dumana siya sa maraming scrutiny. Okay. Hindi naman. Oo, wala na kang cut to eh. Pero dati madami tayong cut. Kasi nga, Oo nga. wala pang wisdom Oo doon. nga. Kasi parang, may mali kaming nagawa. O saka mga technical chuk-chak. Kung nakasama namin kayo before, ha. Pero alam mo, sir, maganda naman. Nakikita ko, base Okay. sa algorithm natin, medyo kahit papano lumalawak naman yung scope na naabot natin. Okay. Nagulat ka ako eh. Dati kasi mga naabot lang natin, mga 2 views, gano'n. Ngayon, 70, nagwa 100 na. So, di ko alam kung saan nila nanggagaling. Okay. Pero tingnan ko din yung yung retention, matagal din. Okay. Matagal din. So, nabe-bless Hindi kayo. ko kasi na... May mga ilan sa mga classmate ko sa second course, sir, Okay. na ay sir, Baka na-curious. panood namin ganito habang nag-drive kami. Ganito na. Hindi ko kasi Oo. nakikita. Well, okay naman. So, syempre, hindi tayo in naman for numbers, no? Yeah, Ayaw naman natin yun. exactly. Pero masaya kami na may mga naabot din na unexpected. Yes. Hindi naman namin na parang, hindi, wag nyo alam mo yung, kailangan kami, gatekeep namin to na, hindi naman ganon, no? Kaya nga naka-upload yan eh. Tsaka maganda lang din ako na matanda na kung i-will ni Lord, yung may babalikan ka na. Oo, magandang diba? Nakikita ko in the future. In the future, magandang parang pwede mong, kasi ang maganda dito naman sa setup natin is chronological. So, hindi tayo na, mahirap pa nga yung ganun eh. Yung mamimili ka ng topic. Totoo, tapos maubusan lalagyan mo ka ng din verse. Maubusan ka pa din eh. Tulad ngayon, New Unity. So, yun yung premise ba't kayo sinabi dahil alam niyo naman yung nangyari sa unity team natin sa Pilipinas. Okay. Nagkabuklod na, no? Okay. Nagkaroon ng isang malaking issue at alam niyo naman yun na yung Yes. dating Pangulo ay nandun na sa Netherlands. Okay. Sa Vague. Siyempre maraming take yung mga tao dyan. Siyempre Yes. mga friends tayo sa FB, mga maingay na, di ba? Oo. And I chose not to take side naman. Okay. Not to post naman. Nag-post ako, nakakatawa lang. Yung Okay. Chowpan. Ano yung sa Nakita mo ba Chowpan? yun? Hindi pa. Hindi, tinan mo dyan. Sa, Mamaya ako titignan. Sige. Hindi, parang ano yun. Unrelated siya. Yung basta, yaman na. So, kumbaga, parang wala sa hulog o hindi Parang related. post siya ni Lenny Okay. na with the late Jessie, yung kanyang asawa na okay. namatay. Okay. Na merong caption. Tapos, syempre, kapag sinare mo, pwede ka ulit mag-caption, di ba? So, yung background kasi ng picture nila is luma. Tapos sa dulo, yung Chowking. Tapos yung Chowfan 39. So, yun yung ginawa kong lang na... hindi na 39 yung Chowpan. Oo, sabi ko, grabe! 39 lang yung Chowpan dati. Oo, so, yun dati. lang. So, parang to break the ice. Ah. Dahil nga ang init eh. Di ba? Mainit sa Totoo rin naman. social media. Anong take mo dun sa... Paano ba? Gusto ko kasing itanong yung take mo sa mga taong Sige nag-take lang. ng side. At gusto kong tanongin yung take mo dun sa totoong nangyayari. Okay, sige. Una, saludo ko sa mga tao na they are open to express naman yung side nila, whether tama or mali. Okay, whether tama o mali. So, na-appreciate ko na... sa kanilang na-appreciate ko sila because... bravery, courage, or openness? Or... Siguro sa openness nila. Kasi may mga tao na binabattle up nila, o kaya naman, pag sila na lang, yun yung pinag-uusapan nila. Pero hindi naman nila magawa ng voice action, out. i-voice out.
okay din na na-voice out. Pero maging prepared tayo na pag voice out natin yun, merong oppositions and meron din na kakampi. Maging handa. Or meron, kumbaga, maraming views kasi ang tao. Pero kung biblical ang gagawin natin na take, okay? Lahat ng authority na meron dito sa mundo is inordained ni God. Permitted. Pinermit. So kung hindi maganda yung pag-uugali ng bayan, bibigyan ni God ng malupit. Or siguro minsan pabaya. Weak. Or mahina na leader. Pero kung morally upright at saka obedient, at saka God-fearing yung sambayanan, Nation as a whole. so bibigyan ni God yung mga tao ng faithful din na masipag. Kung sumasalamin lang. Yes, possible. Ako pa rin, maintain ko pa rin na whatever our political differences, ginagalang ko. However, malaya din ang bawat isa sa atin na isipin na bakit ganun siya mag-isip. Ayun. So baga, hindi tayo pwedeng doon. Hindi natin pwedeng hadlangan 'yun. Hindi natin pwedeng ikulong yung kalayaan na yun. Yes. Na siya lang ang malaya. Ayun. And yun din yung reason. Yun din yung reason bakit yung heart natin sa Diyos natin ikapit. Hindi sa political leaders, hindi sa mga celebrity. Kasi kapag may nangyari sa kanila, kasama yung puso natin na natatangay. Oo din, kasi parang ang nakikita ko lang dyan, kasi merong pro Duterte, merong pro Marcos, may anti ganito. Kasi sa sports din ganyan merong pro Jordan. Okay. Si Jordan ang GOAT ng NBA. O isa naman si LeBron. Isa naman si Kobe. Lahat yan may kanya-kanya stat na sinasabi. Why don't we just appreciate them? Diba? Kasi isipin natin kung si Jordan nun, yung mga sabihin nating technology before na nakakatulong sa kanya nung time na yun is hindi kasing advanced nung sa ngayon. Yung privilege noon ay hindi same nung ngayon. Sinabi din ni Muhammad Ali yan hindi mo dapat pwedeng i-compare yung jet sa parang may siya so tinanong siya about sa ganun. So hindi. Ngayon naman, yung regarding dito sa mga pinagtatalunan na to, may nagtanong kasi sa estudyante kung agree daw ba ako, disagree na makulong si PRRD, FPRRD. Sabi ko, kung mapatunayan ang hukuman na nagkasala siya at ang parusa ay pagkakakulong, kulong. Kung napatunayan naman ng hukuman na walang sala siya, hindi siya makukulong. Ganon. Pero kailangan nating tanggapin na merong iba't ibang katotohanan na hindi naman naglalaban-laban at hindi naman nagsasalu-salungat. Minsan ang nagsasalungat is yung kaisipan natin kung hindi tayo masyadong open. So for example, yung mga ayaw kay former President Duterte na gusto nyo na ma-addict, ikang ganun. Gusto nyo pala yung ma-addict. May napanood ko kong reels na sabi niya, may iba-iba narrative daw yung mga DDS. Yung, so ang gusto mo pala ay ma-addict. So yun laging niyang, yun yung laging pang rebat. Maganda yung sinabi nung napanood ko Sabi niya, kailangan natin tanggapin na pwedeng dalawa yung katotohanan na hindi naman magkasalungat. Ako na yung nagsabi nung hindi magkasalungat sa kanya, dalawa yung katotohanan. Pwede naman na ayoko sa addict. Pero ayoko din sa mga pagpatay sa mga sabihin nating napagbintangan lang o di sinasadya o nadamay lang. Pwedeng ayaw mo sa addict pero ayaw mo din sa ganong sistema. Mataas morality mo. Pero yun naman talaga ang dapat nating tingin doon. Tapos kunwari, hindi na kayo naawa sa ganito, ganyan-ganyan. Yung nung may sakit siya, di ba yung parang yung awa, siguro ibang side yun. Pero doon sa part na yun, kung ano lang yung issue na dapat itakel o tignan o pag-usapan, yun kasi problema sa atin Akala natin nakakancel natin yung issue just because merong matimbang na another issue. Ako ang take ko doon, parang sa lang yan, mga simpleng sagutan. Kunyari, mali ka. Umiyak ka na.
Oo. Yun naman ay defense Oo mechanism. nga, regression na yun, ano. Pero yung ganito example, halimbawa is Di parang kasing kunyari umiyak ka na, parang nawala na yung issue na yung issue. dapat Or ganitong issue. So, kunwari is kinakasuhan nga si FPRD against yung crime against humanity. Okay? Tapos sabihin na, bakit? Nung time niya, nawalan ng mga addict, di ba? Nakulong, bla bla bla, ganyan. Ibang issue yun. Kung may mga nilabag siyang batas, kung may mga nilabag siya ng mga batas sa pagkakataon na yon, kailangan pa rin niya yung harapin. Yes, good thing na nagkaroon ng fear or terror yung mga tao. Maganda na talagang may deterrent. So kumbaga, maganda yon. Yung political will niya, hanga ako doon. Kasi pag sinabi niya yung katulad yung sa road widening, ang ano niya ang galing niya sa ganung bagay. Mabilis, ano. Yun nga kasi mahalaga din sa mga politicians. Meron silang political will. So baga, ibang issue yun. Pero for now, ito kasi issue. Yun muna ang itopic. Kumbaga, wag mo sasabihin na ganito, ganyan. Ang tao ay isang complex na being. So, ibig sabihin, sa isang tao, possible mag-exist yung tama niyang ginagawa and yung mali niyang ginagawa na dapat niyang kaharapin. At hindi dapat matabunan yun. So, the point is, kung may mga area na dapat harapin ang isang tao sa kanyang pagkakamali, kahit na mabait pa siya, kahit na sobrang bait pa niya at never siyang gumawa ng kasalanan sa ibang area na to, kailangan niyang harapin pa rin yun. So, yun. So, kumbaga, hindi dapat kinakancel nung ibang mabubuting bagay, yung kailangang harapin. Yun yung maganda sa judgment din sa ni God, ano? Oo. Hindi kasi natin pwedeng sabihin na, bakit pati yan? Ano naman ako? Sisimba naman ako. David, ano naman ako? the man after God's own heart. Pero yung adultery niya kay Bathsheba at yung murder niya kay Uriah, hindi pinalagpas ng Diyos. Pero hindi naman sinabi noon na si David nag-backslide or nawala sa faith. Hindi After God's own heart pa nga naman. Nag-repent. Pero, hinarap niya yun. Tsaka, consequence. Inanon ni God yun, hindi pinalagpas ni God yun. Yun ang gusto makita sa mga, kung may makikinig man na sabihin ating makakaliwa o makakanan or one-sided lang, hindi laging kailangang may side na earthly. Pwedeng ang side natin is, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ano ba ang sinasandig sa atin ng Biblia? Yun ang piliin natin. Kasi at the end of the day, manalo o matalo yung isang politiko na gusto natin, laging ang kawawa o laging ang magbe-benefit is taong bayan. Yun yung kailangan nating maunawaan tsaka makita. And also, let us be considerate din sa next generation. Yung pagboto ba sa isang politiko is sustainable ba para sa susunod na generation, yung kanyang mga nakikita mo ba, sir, na magbabago yung takbo ng politika sa atin, sa Pilipinas? Hanggat hindi nagbabago yung requirements ng mga pwedeng tumakbo sa politika, medyo hindi ako ganun ka-hopeful. Kasi kung sa teacher, ang taas ng requirements para mag-teacher. Pero pagdating sa politika, na boss mo, di ba? Parang hindi ganun kataas yung requirements. So, parang nakakalungkot at nakakahinayang. Ba't nga kaya? Kasi kung ikaw ang papipiliin, anong gusto mong requirement? Kunwari, magiging Department of Education ka na secretary, kailangan graduate ka rin ng education o kaya naging teacher ka din. Kumbaga, hindi lang yung educational background mo, kundi experience. Sa bagay, kasi kapag sa work, di ba, naghanap ng experience na related. Yes. Ano man? For example, sa Canada, ganun sa Canada o kunwari, ganitong ministry or chamber, kailangan graduate din doon or related yung work na nandun. Para he is he is compassionate and sympathetic doon sa sector na yun. Alam nila kung ano yung problem. Nangyari kasi sa atin, porket may seso lang, kung saan na i-deploy, hindi ganun yun. Kailangan meron ka ring baler na ikaw mismo, hands-on, is na-experience mo yung ganung bagay. Sige, okay yan. Ano pa? Pangalawa, bago tayo, parang nagturo na ako sino iboboto. Hindi. Bago tayo bumoto, okay lang naman. Ang tignan kasi muna natin yung lifestyle ng tao. Lifestyle. Malaking bagay yan.
Yung Christian nga na nakakilala kay God yung lifestyle nga niya minsan ang hirap pang baliin tsaka sumunod Do you think na kapag ang isang politiko ay naging opisyal na gobyerno o na halal, Mababago. is ganun kabilis magbago yung lifestyle from dating sugarol o dating mahilig magparty, magiging ganun ba? Mababago na kapag naging politiko? No, i-amplify niya. Kaya mahalaga na Doon mo masusukat Yes. Kasi nung wala siya, nung hindi siya politiko, ganun na yung lifestyle niya. Paano pa pag naging politiko at may hawak na siyang mas malaking pera at mas may impluwensya na siya? Yun yung madalas na na-overlook natin. Oo, kasi yun yung mentalidad natin karamihan na mali na gusto nating itama. Na kunyari, wala kang pera. Kung ako naman may pera, tutulong din ako. Hindi, sasabihin ko, alam mo hindi yan mangyayari. Kasi ngayon nga na halos wala ka, di ka tumutulong. Oo. Paano masasabi na makakatulong ka? Kasi Exactly. nga, ang prinsipyo ng Biblia is, ano yung prinsipyo na yan? Kung faithful ka sa maliit na bagay, faithful ka rin sa mas malaki. Tama. So, it's showing na, yun yung tignan nyo, yung lifestyle. Hindi ka nakurap. Pag di ka nakurap. Then after nun, tsaka mo tignan yung track record. Kasi, may mga track record na maganda, pero yung morality nila hindi okay. Kahit maganda yung track record niya, if yung morality hindi okay, hahabol at hahabol yung morality niya or immorality niya. Hahabol at hahabol yun. Hindi pwede na hindi. Lalo pa na nabigyan siya ng power and position and money. Makahabol yan. So, yan yung titignan mo. Yes, nobody's perfect. Pero makikita mo din yung tao na mayroong integrity or values. Ang problema sa atin, kung sino yung madalas nating makita, kung sino yung may itsura, yun yung binoboto natin. Kung sino yung malakas humiyaw, we don't do research. Dito nga ako nagtataka the more na ang dami ng available information na pwede naman din i-fact check, parang mas lalo pa nagiging, sa tingin ko lang, parang mas nagiging mangmang pabubo, gano'n. Pa yung tao or sabihin natin pa-degrade yung decision making ng ibang mga tao. Siguro may fault din yung... Tingin mo binobobo tayo? Merong isang research na kinonduct. Binobobo. Merong isang research na kinonduct na kung saan yung mga bagong generation ngayon is humihina yung kanilang mga skills or may mga skills na hindi sila ganun ka properly developed na attributed sa screen time. Ibig sabihin, dahil mas madalas nakatutok sa cellphone or sa gadget, yung pag-develop ng bata na yun sa ganitong skill is bumababa. Na-overlook. Oo. So, parang ganun din sa atin. Dahil madalas tayo nasa TV, nasa gadget, or cellphones, ganyan. So, para bang, ala na. Oo din. Kung ma-realize mo, kasi tayo, kahit pa paano, naranasan natin yung walang gadget. At saka yung meron. Yung text lang. Oo. Diba? At saka yung wala. Yung tambay sa labas, yun yung lipas oras mo. Pahabol sa aso. Ngayon, hindi matulog ng tanghali pa magbike tas walang preno. So, kumbaga, naranasan natin yung walang gadget. Ngayon, itong problema ngayon na maraming information. May tinatawag na information overload at saka yung, kalimutan ko yun yung hindi mo na alam kung ano yung tama at kung ano yung mali. So, altogether, i-reject mo na lang lahat. So, gusto ni Satan yung ganun. Kasi hindi... Pero wala naman totoo dyan. Yun. Gusto ni Satan yung ganun. Kasi da-doubt mo lahat Di baling di ka maniwala kay Satan, pero yung hindi ka maniwala kay God, panalo siya doon. Di baling hindi ka maniwala kay Satan, hindi ka pero yung satanista. Yes, pero yung piliin mo yung mga maling decisions or hindi biblical na mga principle, panalo siya doon. Kasi gusto naman niya ma-derail ka Oo. Hindi naman yung sumapi ka sa kanya. Yes. So, pero sasapi ka na rin sa kanya in a way, Kasi hindi kaya saktan ni Satan directly si God. So, ang gagamitin niya na means para saktan ni Satan si God is through sa atin. Kasi tayo yung kinreate niya na object ng kanyang affection and love Niligtas pa tayo. Yun Binigyan pa tayo ng Jesucristo mamamatay. Kaya sabi ni David, who is man that you are mindful of him? So, kumbaga, grace lang talaga and mercy. So, to close dun sa area ng mga issue na ngayon, okay na tayo ay may alam sa kung ano yung COMELEC.
Alam natin yung pagboto, yung karapatan natin. Alam din natin kung ano yung mga criteria sa mga iboboto natin. Hindi yung kung sino lang yung madalas nating makita. Makibahagi tayo. Pero, ang mas paghalagaan natin is yung ating spiritual na katayuan at spiritual na kaunawaan regarding sa Diyos. Anong ano mo dun, sir? Parang, anong take mo dun sa umaabot sa nag-aaway yung mga tao? Mga magkakaibigan dati, tas may side dito na politiko, may side yung politiko. Parang unfriend mo, di mo papansinin dahil DDS siya o dahil makamarcos siya. Anong take mo dun? Kasi kahit sa loob ng simbahan, may ganun eh. May nabasa pa ako Na-divide. May nabasa pa ako na shared post na parang hindi niya matanggap na sasabihin mo Christian ka pero enabler ka ng mga killer, ganyan-ganyan. Una sa lahat, tayo bilang Christian kasi, kailangan matalino din kasi tayo sa pagpili ng mga iboboto natin. Ngayon, kunwari hindi Christian yung iboboto natin, mahalaga na morally upright siya. Kasi hindi na nga Christian, at least morally upright. Ngayon, regarding sa yung mag-a-unfriendan, lagi kong pinapaalala sa mga ganyan, manalo o matalo man yung binoboto nyo, ang laging magsasuffer at makikinabang pa rin, taong bayan. Regardless kung sino yung manalo or matalo. So, kumbaga, kung you will make permanent decisions sa mga temporary situations na katulad nun, parang hindi naman worth it na tinapon mo yung pagkakaibigan. Tsaka, bilang magkakaibigan, kailangan natin tanggapin na may different perspective sa buhay. So, instead na mag-unfriendan kayo, pakita mo yung perspective mo. Ngayon, in a healthy way. In a healthy way. Ngayon, kung ayaw niyang tanggapin, they could. You agree to disagree. Oo, ang sabihin mo lang, sinabi ko yung side ko, my part, nasa sa'yo kung tatanggapin mo or hindi. Ngayon, kung di niya tinanggap, it's okay. At least you tried. Oo. So, kumbaga, yung... Kasi pwede nyo iwasan na yung topic na yun. Oo. Tsaka yung guilt, wala na sa'yo. Kasi sinabi mo yung side mo eh. Ngayon, kung di niya nakita, siya yun. Oh. Ikaw naman, bilang sinasabihan ka, maging open ka rin. Huwag kang maging panatiko. Nakakabulag kasi ang pagiging panatiko. Iba ang tinitignan sa tinititigan. Yeah. So, tayo, maging open din tayo na kahit yung pinaka-paborito natin sa lahat ng mga politiko, maging open din tayo for correction and education galing sa ibang tao. Ngayon pa na ang highest percentage ng voting population ay millennials, then susunod Generation Z. Ngayon, kung tayong mga millennials or Generation Z ay hindi sabihin natin na satisfied sa ginawang decision ng mga previous na generation sa atin, then maybe this time, pwede nating piliin kung sino yung sa tingin nating mas makakatulong sa majority ng voting population. So, doon ako sa hopeful na part na yon. Pero again, hanggat hindi binabago yung mga sistema, medyo may doubt ako. Tingin mo, paano mababago? Sila ang nakaupo. Kailangan mapalitan ng mga nakaupo. Mas mababago yun. Tapos, tayo, we stop electing people na alam naman natin na self-serving or hindi goal yung public interest, kundi ang goal is yung self-interest. Lahat naman sila kapag nag-kampanya, laging... Wag mo kumpletuhin yung mga iboboto mo. Hindi, parang lahat naman sinasabi nila para sa inyo to. Wala naman nag-claim na self-interest eh. Para ba malalaman nyo? Doon ka na lang bumoto sa isang tao na morally upright. Ayun. Kung di man Christian, morally upright. Kasi yun na yung second option eh. Yun. Pero, wag kang bumoto nung may bahid na ng corruption, may bahid na ng immorality. Wag na sana gano'n. At least sa ganung bagay pa lang, may integrity and power yung ganun tao. May testimony siya. Yan. O dahil nga unity, Sige. So ito naman, sa unity din. Ephesians 4. One only. One lang. Nakakulong ako ngayon sa Hague. Hindi, joke lang. Nakakulong ako ngayon dahil sa pagsiserve ko sa Panginoon. Okay. Si Paul to ha? Nakikiusap ako sa inyo. Mamuhay kayo sa paraan na nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Okay. Ngayon, bago sabihin ni San Pablo yung salitang therefore, tandaan natin na chapter 4 na ito.
So kumbaga, dinahandahan niya yung pagpapaliwanag sa mayamang biyaya, awa, pag-ibig, at saka pag-aaruga, at saka kabutihan ng Diyos sa atin. Yung depth, Yung lawak, yung lalim, yung haba, at saka yung taas nung pag-ibig ng Diyos sa atin. Then, tsaka niya sinabi, yung point, na sana, tayo naman, nakikiusap siya, maglakad naman tayo doon sa kabanalan so parang na ginawa tinawag na ng natin. Diyos. Oo. Wala na tayong excuse. Oo. Hindi naman siya necessarily sumbat Para bang inihanda na ng yun parang yun yung automatic na response na binigay na ng Diyos lahat. Ano pa ba ang kailangan mo para mamuhay ka sa kabanalan? Ay, para hindi ka mamuhay sa kabanalan, ano pa ba yung kailangan mo? Binigay na lahat ng Diyos. Magkaroon ka ng amor proprio. Ngayon, nasabi dito is kung naunawaan natin kung ano talaga ang ginawa ng Diyos sa atin, mamumuhay tayo ng may kabanalan. The reason kung bakit parang walang panlasa sa atin yung kabanalan, yung pagsisimba, yung pag-fellowship, yung pagbabasa ng Bible, it's because hindi natin na-appreciate yung author ng lahat ng yun. Tandaan natin, minsan, kaya hindi natin nakikita din yung sin natin, it's because hindi natin nakikita yung majesty ni God. One good example is si Peter. Nung nagkaroon ng miracle catch sila, si Peter, si Andrew, tapos nagpatulong sila kay James and James and John, son of Zebedee, net breaking na ano. Ano naging sagot ni Peter? Depart. Sabi niya, depart from me, a sinner. Hindi naman nag-sermon si Jesus sa kanya na, yan, makasalanan ka kasi, ayan, ang maisda sa'yo, nang makita mo. Hindi Hindi naman niya, diniin. Hindi naman, wala naman diniin si Jesus Pero, dahil hindi siya bulag, nakita niya yung pagkakamali niya. So tayo, pinakita na sa atin yung kabutihan ng Diyos kung mananatili pa rin tayong bulag sa ating mga kasalanan, baka in the first place, hindi tayo Kristiyano. So parang hindi nakaka-appreciate yung mga tao na ito base sa kanilang lifestyle. Yes, exactly. In a simple term and manner, paano ba mas magiging appreciative ang isang tao? Kasi pwedeng sabihin na, hindi lang ako showy. Kaso nga lang, paano yun? Hindi ako atid ng simbahan o magpapalit ako. Tapos aalis ako kagad. Tapos ang sasabihin, hindi ako showy Hindi kasi dun lang nasusukat. Di ba may mga ganong excuse? Hindi nasusukat sa panukat mo. Okay. Tandaan natin na hindi tayo ang standard ng kabanalan. Ang standard hindi ko naman kailangan umattend kasi kami ni God, one-on-one kami. Mas nakalala ko pa nga siya nung wala ako sa church Hindi naman pwede na katawan lang, walang ulo. Ayun nga. Ayan. So, kumbaga, hindi tayong standard ng kabanalan, kundi si Jesus. Kung si Jesus, ganito yung ginawa niya, it is good to emulate or to follow yung buhay ng ating Panginoong Jesus. So, kumbaga, yung mga ganong linyahan, even sila Charles Spurgeon, sinasabi na nila na you are deceiving yourself na okay ka with God, but you don't value yung church setting or church gathering, you don't value yung fellowship, hindi mo binavalue na magkaroon ka ng concern sa ibang tao. Hindi ganun. Simpleng pagpapahalaga, paano ba? Paano ba natin ipapakita? Yung on time lang din naman. Ibigay mo kay God yung para sa Kanya. On time ka sa pagsisimba. Ito yung mga konkretong mga pwede nating sukatin. Doon tayo pupunta. Okay. Sa mga masusukat. One time, may sinishare na akong estudyante na makikita mo na Christian talaga siya. Ako niniwala ako Christian talaga siya. Immature pa lang. Hindi dahil bata siya, kundi sabihin natin na maaring doon sa environment niya, hindi pa ganun ka solid. Kumbaga, yung pagkaka-catch niya ng gospel. Pero syempre, nakikita ko yung grace ni God sa kanya at sa buhay ko. So, kumbaga, tsatsagain mo rin Ngayon, may sinend ako sa kanya kay Paul Washer. Sabi niya, Sir, hindi siya katulad ng ibang mga preacher na nagko-compromise mag-preach. Talagang iba siya. Hindi ko muna sinabi, Nung pumasok siya nung sumunod na araw, tsaka ako sinabi na, sasabihin ko sana sa'yo, actually, hindi man siya iba. Yan talaga yung standard. Minsan, akala natin, porkit
Sobrang na-degrade. Oo. Dahil sobrang na-degrade yung pagpipreach ng gospel Naging or norm. naging norm sa atin na para bang kailangan hindi nakakasakit, hindi nasasaktan, hindi tindig o sabihin natin na hindi Na-alarm. hindi na-alarm. Hindi eh. Yung mga preacher nun talagang ginigising na yung Yun tao ang eh. normal. So sabi sa kanya, hindi, yan talaga yung standard. So nauunawaan nyo na minsan bakit kapag nag-share ako medyo mabigat. It's because yun talaga yung standard. Hindi si Jesus kasi napaka-gentle mag-share. Yes, pero kapag kinakailangan niyan diinan, ginagawa din niya. Remember sa mga Pharisee, tinawag niyang brood of viper. Pero kanino niya sinabi yon? Sa mga unbeliever ba? Hindi. Sinabi niya yon sa mga Pariseo. Oh. They are religious, they are knowledgeable, pero they miss out the comprehension of Christ. So meaning to say, sapat na motivation na kilala mo si Christ, niligtas ka ni Christ, so gawin natin yung at least yung faithfulness sa maliliit na bagay. Ayaw mo naman sabing minimum, ano? Pero sige, start tayo sa minimum. Start tayo sa minimum. Pero hindi naman pwede na, sabi nga ni San Pablo, hindi puro pwede gatas lang. Kailangan kumain din ng solid food. Kaya nga si San Pablo sinabi na by now, you should be teachers of the word. Pero until now, ang pwede pa lang sa inyo gatas kasi nabibilaukan pa kayo sa solid food. Ito sir sakit to talaga eh. Yung baka ng buong Pilipino, yung pagiging late. Paano ba ma-address yan? Yung pagiging? Yung late. Kunyari, late kang umattend sa simbahan. Madalas hindi mo na naaabutan yung kantahan. Sa tingin ko yun napaka-importante. Yun kasi yung time of refreshing sa atin. Uy. Yung nagre-refresh sa soul natin eh. Remember yung kay Saul, tinotorment siya ng evil spirit, so tutugtog si David. Hindi ko sinasabing may demonic spirit yung umaaten. Hindi na may point ko, kundi yung refreshing ng soul. Refreshment ng soul. Now, ano bang sakit lang ba ng Pilipinas yan? Yung, di ba, Filipino time, lagi sinasabi. Hindi, sinful nature ng tao. Kasi ang iniisip ko naman, kaso bakit sa mga trabaho, pinipilit nating nagmamadali tayo, kasi may physical tayo na reward, yung pera. Yung at may physical din na nawawala sa atin. Classical conditioning. Hindi, we have to accept the fact na marami sa atin, yun pa rin ang pinapahalagahan. Kahit sabihin mo ng bibig natin na mas mahalaga yung Diyos, pero yung actions tell otherwise. Kaya kasabi sa estudyante ko, walk the talk, sabi niya. Yun yung principle niya. Sabi ko naman, I think you don't just walk the talk, you live the talk. Sometimes when you walk, papagod ka, hinto ka eh. But if you live the talk, whether mapagod ka o hindi, kailangan mong humihinga pa rin. Sinasabuhay yung bumagal ka yung man, bumagal ka man, huminto ka man, pero yung pa rin yung hininga at buhay mo. Ganun sana. So kumbaga, sige, yun lang naman sa late part pa lang tayo. So kumbaga sa ganun, basic yun eh. Sabi ko, mag-alarm ka lang, di ba? Mag-alarm ka lang. Desisyonan mo. But alalahanin natin nung mga bago tayo naging Christian. Gusto nating umaten. Gusto nating magbasa ng Bible. Gusto nating mag-pray. Ang dami nating pwede ipagpasalamat sa Diyos. Pero kapag naging complacent na tayo, para ba, pray na naman, babasa na naman, bakit nawala yung joy ng salvation? It is because iba na yung nagbibigay sa atin ng joy. So, dapat na-alarm tayo sa ganun. Na mas naiinis dapat tayo sa sarili natin bakit tayo ganun kaysa naiinis tayo sa mga tao na nagsasabi na bakit humantong tayo sa ganun. Baka nadidistract tayo sa yun. Ulitin ko naman nasa Vanity Fair na possible. No. Possible. Ulitin ko itatama natin yung sistema natin. Yes, naiintindihan ko na nagagalit tayo sa mga taong nagsasalita sa atin ng diretso kasi masakit. So, akala natin is sinasaktan tayo at pinapatay noong mga nanggigising sa atin sa katotohanan. Hindi natin alam na yun yung way para tayo is ma-remind at mabuhay. However, gano'n naman talaga kung sino yung nanggigising, yung pa ina-antagonize. Blessed are you.
Oo, Kung- lagi naman ganun eh. Blessed Kumbaga, tayo, dapat tanggap na din. tanggap na rin naman. Pero kung sa Christian community pa'y ganun, parang nakakalungkot. Yun nga. Parang you should have known better. So, ako Pero may mga magandang heart ha. May mga tao din na, yes, meron. After mong ganunin, approach ka na, ay sir, thank you, or bro, salamat. May ganun ako mga estudyante. Kasi after nag-share ako ng 5 Bible studies nag-share ako ng 5 lessons sa NES. Merong one time kinancel ko, next week na lang ako. Meron pang time minove ko 'yung araw para ma-accommodate. Tapos hanggang sa wala naman na uma-attend. Tapos parang makikita mo sa essay nila, sa mga nila na God-fearing sila, ganyan-ganyan. Sabi ko, binabasa mo. Siyempre, performance task nila yun eh. Una, trabaho ko yun. At pangalawa, interesado ka sa buhay nila. Interesado ka din, Sarap din mo. Ngayon, marami sa kanila, God-fearing naman, they profess. So, sabi ko sa per dem, meron na kaming lesson 15 about spirituality. Ay, yung ginawa mong lesson, di ba? Kasi, para sa akin, kulang yung personal oo. development nang walang spirituality. So, sabi ko, hindi ko kausap dito atheist. Hindi ko kausap yung agnostic. Hindi ko kausap dito yung nag-backslide. Hindi ko rin kausap dito yung bago pa lang naging Christian. Ang kausap ko dito is yung nagpo-profess sila na Christian na at matagal na. Si God ba kapag, kunwari, yung servant niya bumalik sa kanya, ano sabi niya sa servant niya? Well done, my great and famous servant. Hindi naman. Well done, my famous and handsome or beautiful servant. Hindi rin naman. Well done, my multi-awarded highest honor servant. Hindi rin naman. Ano sabi mo? Well done, my good and faithful servant. We want to do great things for God, but we don't want to do small, faithful things with God. So, kumbaga, hindi nga natin maipasa yung, sinabi ko talaga yun, na yung 5 araw lang natatapusin nyo yung Bible study. Hindi nyo nga nagawa eh. Then you want me to believe na Christian kayo and willing kayo na mag-evangelize ng buong mundo. Pero yung 5 sessions lang na makakatulong sa inyo sa pag-evangelize, hindi nyo nga hinaharap eh. Then, parang nakakahiya na sabihin natin na Christian tayo because napoprofane natin yung pangalan ng Diyos. So, yung sinasabi dito sa verse 1 na ito is that kapag sinabi mo na Christian ka, yung buhay mo, ugali mo, pananalita mo, integridad mo, Kristiyano ka. Sabi ka ni Martin Luther, sapat na ang sagot mo. Sapat na ang sagot mo sa lahat ng tukso ni Satanas ay, hindi ko yan gagawin sapagkat Kristiyano ako. Period. Sapat na sagot na yon. Kasi bilang Kristiyano, naka-embody sa atin yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So, baga, mahiya naman tayo. Kung nahihiya tayo na madungisan yung pangalan ng mga magulang natin, mahiya din naman tayong madumihan yung pangalan ng ating Panginoon. Ito di baling may masabi na silang di maganda sa atin eh. Huwag lang silang may masabing di maganda sa Diyos dahil sa atin. So, tayo maging maingat doon. Magkulang din, Yeah. Yun din. Ang naman natin dyan, ang part natin is huwag tayong maging duwag na i-preserve natin na ayokong sabihin kasi baka ma-offend. Na tayo naman is hindi tayo faithful naman dun sa pinapasabi ng Diyos. Na para good vibes lang, para walang toxic, hindi ko na lang sasabihin. Hindi, yung pag minsan yung ganon, din yun eh. Kaduwagan yun eh. Karuwagan din yun eh. Minsan daw, kaya yung world evil because yung Christians stayed quiet. So, hindi sila nag-stand. So, sabi dito, we don't walk worthy so that God will love us, but because He does love us. Hindi tayo worthy kasi yung ginawa natin worthy kaya tayo minahal ng Diyos. Ang totoo, minahal na tayo ng Diyos bago pa lahat yun. So, ibig sabihin, so motivation natin ay pasalamat or gratitude sa Diyos. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para mahalin tayo ng Diyos. Gumagawa tayo ng mabuti bilang pasasalamat. Nukli ka lang, Oo. Kaya kasi sabi niya, therefore Dahil sa dami ng ginawa ng Diyos Yeah. Ano ba naman itong
Simple Tsaka ano yan. tayo, royal priesthood. Though cliche na lang naman sa charismatic pakinggan, pero tayo ay bayang hinirang, bayang pinili, at saka bayang maharlika ng ating Panginoon. Tayo ay bayan ng mga punong saserdote na kung saan yung kabanalan ng ating Panginoong Kristo ay nananalaytay sa ating espiritu at kaluluwa. Mamuhay naman tayo ng katulad nun. Hindi yung, dito ako natatakot which is, kailan ko na lang uli shinare sa sa klase Hindi na sa church kasi minsan sa church, sorry pinapagpag na lang lately ilang beses ko na na-observe yun So sa mga estudyante ko sinabi yun, then after nun may pumunta nga estudyante, tinanong kailan Bible study. Sabi ko tapos na ako Bible study. Next sem na ako. Bibigyan kita ng materials pero gusto ko lang makita nyo na may grace period at may period ang grace na tama na. Para alam nyo na hindi habang panahon laging meron. Okay? Ngayon, sabi kong ganun, bakit kako tayo after ng magandang preaching na talagang nabagabag tayo, kinonvict tayo ng Holy Spirit, bakit after ng pinapagpag natin na as if wala tayong naramdaman o hindi tayo nasaktan, ayaw nating magbago? Bakit nawala na sa trend or nawala na sa puso at kaluluwa natin na kapag nasaktan tayo sa salita ng Diyos, magbago tayo? Hindi Ang nangyari ngayon, pag nasaktan ako sa salita ng Diyos, i-judge ko kung sino nag-preach. Mali. Maling-mali na yung mindset. Bakit nung nasa charismatic tayo, kapag nasaktan tayo sa sineshare, ang talagang automatic na kailangan magbago tayo? Bakit ngayon, kapag nasaktan tayo sa sineshare, dapat ibahin yung way ng pag-share? Yun yung hindi ko na maintindihan ngayon So, tayo ba ay nag-grow talaga, nag-mature, o tumatanda ba tayong paurong o kinakalyo na ang ating mga... So, kailangan mabago yun. Sabi nga ni Charles Spurgeon, sa isang tao na repentant at tunay na anak ng Diyos, hindi issue sa kanya kung mabigat o hindi mabigat yung sermon. Ang issue sa kanya, totoo ba yung salita ng Diyos na ibinabahagi niya? Yun. Ang madadalang naman daw is yung hindi mature na Christian or sabi natin hindi talaga Christian in the first place. Next, 2 to 3. 2 to 3. Lagi kayong maging humble, mabait at matyaga. Pagpasensyahan nyo ang isa't isa para ipakita ang pagmamahal nyo. Gawin nyo ang best nyo para hindi mawala ang unity na binibigay ng Holy Spirit sa tulong ng kapayapaan na naglalapit sa inyo sa isa't isa. Okay. Unity nga. Unity nga. Pero unahin muna natin yung pagpapakumbaba at pagiging mahinahon, loneliness and gentleness. Sa totoo lang, apakahirap kasing gawin na to, lalong-lalo na kung yung puso natin competitive at saka gusto nating napupuri tayo at saka na-acknowledge. Pero para kasi sa Diyos, ang panalo sa Kanya na pag-uugali, yung pagiging low-key or mapagkumbaba at mahinahon. Pero wala kasing palakpak. Hindi maangas, no? Wala kasing palakpak dito sa lupay, ganun. Kung nilinis mo yung toilet, sino papalakpak sa'yo? Nung inayos yung upuan, meron bang magpahihiyawan at magpapalakpakan nung pantay-pantay tayo, mag-uungguan. Tayo lang yun, mag-uungguan tayo. Pero ang punto nga lang doon, ayaw kasi ng mga tao ng mga ganong bagay. Yun din Yun din iniisip ko Nabaligtad din kung paano nating itrato yung pagsaserve. Tulad nung sa merong mga group of pastors na nag-request ng isang event. Nung nagkakaroon ng project proposal, ano ba ang dapat na pagkain nila? Okay. Dapat buffet. Kasi mga pastor yan. Okay. Gusto kong sabihin na, di ba dapat nga mga hindi sila yung highly esteemed masyado. Siguro ko kay Nag-iba, Nag-iba ng... Siguro ko kay pastor, parang, kung wala namang budget siya, wag na. Minsan nga, dumating tayo sa extreme na, kung may pawalakpak, nagtataka pa tayo. Ba't ka papalakpak? Pero alam mo, yung mga old school na pastor, ang malulupit. Na, ngayon kasi uso na yung mga mayayamang pastor. Ay, oo. Pero dati yung mga pastor, yung mga nagbibisita sa mga bahay. Oo. Talagang, parang social worker. May puso talaga na pastoral care. Talagang nag-i-immerse. Oo. Ngayon kasi talagang pinapadala na sa jet, sa airplane, hotel.
Pero dati, nag-i-immerse sila na doon tinira, di ba? Hindi naman kasalanan na maging maginhawa ang buhay mo. Hindi naman kasalanan na meron ka ng mga bagay na to na wala ang normal na tao. Hindi naman kasalanan na may mga ganito kang material na bagay, tapos yung iba wala. Ang kasalanan is yung lagi ka nakakulong sa ganung environment, hindi mo na naaabot yung ibang mga tao na nangangailangan ng tulong. Sa laylayan. Actually, yun. Karamihan sa laylayan. Totoo naman. At saka, sa laylayan talaga. may magandang book ako na binasa ko vulnerable. Binasa ko, hindi to Bible, yung Kafka, yung The Metamorphosis. Wow. Yung breadwinner na tatay, one day nagising siya, parang nagtatransform na siya sa insect, nagiging insekto siya. Kaya metamorphosis. Yeah. Ngayon, ang una niya inisip, fable? Book. O baka fable. Siguro hindi fable. Kasi kung fable, fantasy pala, sorry. Fantasy. Kung fable kasi lahat sila hayop, tapos meron silang personality hindi ng naman. tao. Hindi Siya lang Ngayon, iniisip pa niya na kung malilate ba siya, yung pa iniisip niya. Hindi yung itsura insekto niya. Hanggang sa hindi siya makapasok dahil sa itsura niya. Magandang movie yan Tapos, yung mga kamag-anak niya noong una, naawa sa kanya, yung asawa niya, yung mga anak niya. Ano itsura niya? Mukhang butterfly. Mukhang ipis. Ipis. Talaga? Nice Ngayon, kasi ganun yung karamihan sa pag tignan mo yung cover ng picture. Tapos hanggang sa dumating yung time na naiinis na sa kanya yung mga kasama niya kasi hindi siya nakakatulong, pabigat pa. Ganon. So, doon nakikita kung gaano kadali ma-dehumanize ang isang tao out of utility. So, kapag feeling natin walang pakinabang yung isang tao, hindi na natin tinutulungan o hindi na natin tinatrato na parang tao. So, magandang example dyan, tinanong ko yung mga student ko, binabati nyo ba yung mga utility, janitor or janitress sa school? Binabati nyo ba yung hindi nyo teacher? Majority sa kanila is hindi. Bakit ka ako ganun? Nahihiya po kami. This is a personal development subject, so kailangan din nating i-overcome at i-address yung pagiging mahiyain. After all, we treat them not with their ethics, but with our ethics. So, ibig sabihin, hindi mo binabasihan yung ugali ng tao kung paano mo tinatrato. Kundi hindi yung kaya ako ganito dahil ganito ka sa akin. Oo. Maling-mali yun na sinesell ng mundo. Okay? Though, syempre, mahirap nga namang banggain yung sistema na kasi ang ugali natin will react So, kumbaga, reciprocate mo lang. So, kumbaga, as a Christian, hindi ganun. So, kumbaga, pinakita doon na dahil ganito lang yung trabaho nila sa thinking natin, ganito lang yung sweldo nila, so hindi sila kailangang i-esteem. Dapat kung paano mo batiin yung principal, ganun mo rin itrato. Yung guard, ganun mo rin itrato. Sa ang ganda ng kultura ng mga ibang Asian country, no? Sa ibang Asian country kasi, lalo na kunwari Chinese. Japan din. O sige, tapukin ka. Bilib nga sila sa mga Asian countries May lokohan pa nga isa yung about sa Filipino nurses na ang height 4'10", babae. Kunwari ayaw sumunod ng pasyente doon sa mga nurse na banyaga. Tapos gusto niya ay matandang nurse. Si Jenny. Oo, ang tatawagin daw nila si auntie. 4'10" ang height, Pilipina. Pag yun daw ang kumilos, susunod daw yung pasyente. Tapos doon binasa ko yung comment section. Ay, may ganyan din ako kakilala. Ay, may ganyan ako kakilala. Majority sa comment section, Pilipino yung natin. O hindi naman to Filipino pride. Ang point lang nito is, hindi kasi natin withhold minsan yung harshness ng katotohanan at the same time yung discipline. Okay. Bakit merong authority na ganun yung ibang Pilipino pagdating sa ibang bansa. So, my point being here is that gawin mo lang kung ano yung work mo. Just do it excellently, may nakakita or wala. Yung favorite nating linya, audience of one. Okay? Hindi mo ba naitanong bakit ang ganda-ganda ng bulaklak no ibang mga cactus sa disyerto pero wala namang ibang makakakita? Alam naman natin sagot doon. For the glory of God. So isipin mo, wala ka mang palakpak dito, pero yung palakpakan sa langit. Hindi, dapat din hindi mo yung desire. Kaya nga. So, kumbaga, place, kasi yun yung turo ni Jesus sa prayer, di ba? Kung magpe-pray ka in public tapos papalakpakan ka sa pagkakabala wag na lang. Wag na lang. Magfa-fast ka. Mag-give ka, di ba? Sinabi ni Kuya John Sunday, kahapon. Kung magbibigay kayo tapos para
masama lang sa loob nyo, o kaya napilitan lang kayo, o kaya gusto nyo lang magyabang, wag na lang. Pero kung pagpipilitan nyo, tatanggapin namin, pero hindi yan tatanggapin ni God. So, kumbaga, parang nonsense siya. So, ang goal natin, eternal, hindi temporal lang. Ito. Para ma-maintain yung unity, kailangan daw may long-suffering and bearing with one another. So, kumbaga, may mga time na may disagreement sa loob ng church. Pero ang dapat pa rin mangibabaw doon is unity natin sa salita ng Diyos. Again, united sa truth, hindi united sa error. Okay. Kaya, para hindi magkaroon ng disorder sa church, ang highest authority pa rin yung salita ng Diyos. Oo, kasi di ba meron tayong napag-usapan na yung church na ito nag-split. Oo. Yung dumami ng split. Ako naman, curious ako bakit sobrang split ng split. Baka naman kasi ang unnecessary na yung unnecessary or sabihin natin na masyado ng nitty-gritty yung pinag-i-splitan, baka hindi na spirit ng ano yun, ng sabihin natin ng truth. Baka naman, spirit of pride and division yung ano. Kumbaga, kailangan ding mag-reflect. Pero hindi naman kasi natin alam. Baka naman talaga baka naman. Hopefully, yung pinepurge lang yung church para yung matira is yung kay God talaga, yung remnant, then so be it. Okay, so hindi naman natin alam yung kwento. Ngayon, we do not create the unity. Si God na nag-create nun, magsasubmit lang tayo. Tandaan natin na hindi lahat ng unity sa Bible ay tama. Okay? Nung nag-unite yung mga tao para itayo yung Torre ni Babel, mali yun. So, hindi porkit narinig yung salitang unity, tama na. Okay? Merong mga united sa error. Meron ding united sa kasamaan tsaka kadiliman. Okay? So, mali pa rin yun. Pero kunwari, nag-stand muna tayo sa truth, then we get united with the truth. Tama yun. Okay? It's also a spiritual unity. So, we are one in spirit. Kumbaga dito, you can all agree to disagree for some areas, minor pero yung core doctrine, wag. Oo. Pero kung sino ang Diyos, wag. Kung paano maligtas, wag. Ano yung mga okay lang na tingin mo? Yung mga minor lang na mga practices lang ng church. Para mag-deal, i-deal si brethren dito, ganito. Merong general na guidelines, pero yung mga nitty-gritty na specific, pwede naman maiba. Yun siguro yung hirap kapag sa isang simbahan ang nasusunod ay pastor lang. Kaya mainam may mga elders. Parang very, ano tawag doon? Nakakasakal. Kaya mainam may mga elders. Hindi mabalansi. May bumabalanse. Para din yung pastor, which is isa sa mga elders, meron din siyang humility saka na... may different view din. Tsaka may humility din na replaceable ka. Hindi ko sinasabing replaceable ka para matakot ka na, takutin ka. Hindi. Ibig ko sabihin is, lahat ng hindi umakyat sa ulo mo. Lahat ng nagpapasakop kay Jesus, pwedeng gamitin. Yun. Ano pa, hindi sinasabi dito na maintain natin unity natin sa pamahiin. Hindi yun. Hindi naman yung parang centralization na tayo lang lagi. Hindi din sinasabi na kailangan magkakapareho tayo ng gift na gift ng Holy Spirit. Hindi ganun. Minsan nga, yung pagiging structured na simbahan, yung pa'y nagkakapawatak-watak sa kanila sa sobrang legalistic Yun. And, tandaan natin na unity is found in Jesus Christ by the Spirit of God. So, ang pinaka-foundation pa rin is yung truth and yung grace ni God. Last na to, 4-6. Iisa ang katawan at iisa ang espiritu. Gaya ng isang pag-asa na binigay sa inyo nung tinawag kayo ng Diyos. May isang Panginoon, isang faith, isang baptism, iisang Diyos at Tatay ng lahat. Siya ang Panginoon ng lahat. Kumikilos siya sa lahat para mangyari ang kalooban niya at kasama siya ng lahat. Okay, tandaan natin. Ano sa English? Maganda yan. Sige. There's one body. Hindi, ito na. Yeah. There's one body and one spirit. Just as you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So, pinakikita dito yung unity ng church. Kaya kung sinasabi mo
na ikaw is pwede sabihin mong Christian ka pero wala ka sa church, dito pa lang vina-violate mo tsaka pinasisinungalingan mo yung verse na to because una, hindi ka naman nakikiisa sa church. How could you say you are one with God you are not even one with His body? Di ba parang kalokohan yun na sabi nga ni Kuya Joe. Pugot nga. Sabi nga ni Kuya Joe, kaysa isang institution na babalikan ni Jesus is yung church. Wala ka sa church. You are not one with the church. How could you be delusional and deceive yourself na kasama ka? Hindi ka naman kaisa. Siguro yung mga madalas kasing sabihin dyan bakit yung katabi ni Jesus? Wala naman church, di nagbabaptize. You will come with me in paradise. Sinabi. Kasi wala siyang chance, nakapako siya. Yun ang mga tinatawag na circumstantial exception. Oo. Kasi ikaw ba nakapako at katabi mo si Jesus sa krus ngayon? Wala ka bang means talaga para gawin? Wala ka ba talagang means gawin o yung pride mo or blindness ang pinairal? Yun yung minsan nakakatakot na katotohanan Pero, kunwari, bakit iisa lang ang sinasabi ng mga preachers long before na self-deception yun? Na sabi mong Christian ka pero hindi ka naman nagipag-fellowship. Sabi mong Christian ka pero hindi ka naman nagfo-forgive. Sabi mo na Christian ka pero it's hard for you to apologize, to repent. Doon pa lang, mga marka na yun na baka hindi naman Totoo. Spirit ni Christ ang nasa atin. Hopefully, mali tayo. Okay? Ngayon, sabi dito, one baptism. Niisip nila, baptism of the Holy Spirit. Actually, water baptism sinasabi ni Paul dito. But then again, yung baptism ng Holy Spirit is yung indwelling ng Holy Spirit. Na kung saan tayo ay napupuspos, na kung saan yung puso natin ay binabago ng ating Panginoong Jesus. So, sabi dito, above all, meaning si God is naghahari sa atin, through all, so ibig sabihin, si God is yung nag-work sa lahat ng bagay. And in you all, ibig sabihin, nananahan siya at nag-a-abide sa atin. So, eto na lang. Bakit ang hirap maging Christian? Mahirap maging Christian if ang kumakayod lang at ang akala natin, tayo lang. Pero mas madali kung inaalaw natin si God na mag-work through us at mag-submit tayo sa pinagagawa niya. So, sana, kaya nga, ang ganda Ephesians, ma-realize natin na Nakakulong siya dyan, nakakulong siya dyan. Ma-realize natin na itong Ephesians, isang example, yung buhay ng mga Kristiyano sa loob ng church. Yes, sila yun. Gagaling yung i-discern kung sino yung mga false prophet. Ang gagaling niya sa mga ganito. Ang gagaling niya, nag-endure kayo, ganito, ganyan. But there is one thing I have against you. You forgot first love. Madalas love lang naman kasi yung kulang Yung love kasi ina-eradicate niya yung pride. Kaya sabi ko sa mga estudyante ko, if you cannot apologize when you are wrong, you're not loving. Hindi lang yun. Ito katuloy. You will never apologize when you are right, but you value more your relationship than you being right. So, ibig sabihin, kung di mo kaya humingi ng tawad kapag mali ka, mas lalong hindi ka hingi ng tawad kapag tama ka, pero mas pinapahalagahan mo yung relasyon mo kaysa sa pagiging tama mo. Mas lalong hindi ka mag-apologize. Sorry na nga. Apology is a change of behavior, not a license to repeat the sin. The way we say things din the way we say sorry din nagmamatter. Kasi may ganun no? Parang, sorry na ako Di ba may ganun no? Yung kay Christian Antonio sorry na nga kasi. Meron ba naman nagsosorry na galit pa? Pag kasi nagsorry na ako, tanggapin mo na, hindi yung... So parang, wag na lang mag-sorry. Hindi siya sincere hindi sincere. Meron din naman yung parang, sorry na para wala nang away Yung parang, ayaw niya i-deal, sorry na Di ba may ganun? Maganda yung pansin mo, kunwari sa laro ng badminton. Yun Hindi, kasi, di ba kunwari nagbabadminton, kunwari, maling-mali talaga, parang
sabihin nating hangin na hangin yung pagkakatira mo. Ibig sabihin, maling-mali talaga, parang di pinag-isipay tira mo. Ba't ang dali sa'yo mag-sorry? Sorry, ganun. Kasi kita mo agad yung epekto ng pagkakamali mo eh. Gusto ba natin ganun ka-obvious agad yung effect ng pagkakamali natin bago tayo mag-apologize? Bakit pag sa larong badminton ang daling mag-sorry? Kasi Pero, bad. alam na naman natin bad in the first place. Ito joke lang. Corny. Ang point lang Kaya is, good minton. sana kung gano'n tayo kadaling mag-apologize sa simpleng bagay, ganun din kahit sa mga areas na hindi pagkakaunawaan siya, pagkakasundo. Yan. So, yun lang. More on sa lifestyle tong parang ine-urge ni Paul na yung mga tao dito sa Efeso na mamuhay according dun dahil nga sobrang mahal tayo ng Diyos. Ano ba naman yung mahalin mo rin yung kapwa mo. Huwag ka ng pakialam. Parang ganun eh. Parang siguro kung titingnan ko lang to by face value, nakikita siguro ni Paul na may mga iilan na mga nagpapakita ng mga hindi magandang lifestyle. Yes. O baka parang lumalamig sila, yung iba. Nagkakaroon ng Siya pansin mo, kunwari may nag-apologize. Kunwari may nag-sorry sa'yo. Sabihin natin na 90% siya naman talaga yung mali, 10% mali. Anong madalas nating response? Hindi, okay hindi, or pasensya ka na rin kung yung dating nung... Napansin mo, ang dali ding mag-apologize dun nung isang tao. Nagbabakay eh. Oo. Una kang bumabay. Bababa din niya. Pero kunwari, pataasan, hindi talaga magbababa yan. Meron akong napanood na clip bago tayo magtapos. Ito, about bullying naman. Pero before pa ito, baka napanood nyo na. Parang isa siyang speaker, tapos nagpa-volunteer siya na tinuturuan niya yung mga estudyante. Kung paano isagot. Ay, parang napanood ka. Sige, tuloy mo. Yung sa bullying. So, parang nung binubully siya, nung babae yung kinuha niya estudyante. Inaagrihan niya. Tama ka. Tanga nga ako. Puti ka pa. Ang maganda. Sabihin, hanggat hindi siya lumalaban, walang maibabalik. Hanggang sa wala nang masabi. Parang, ayaw kasi nung ibang bully na walang struggle eh. So, kumbaga, para bang nadidismaya or parang hindi na sila ginaganahang mambully kapag yung binubully nila gano'n. Hindi pumapala gano'n. Ikaw, sir, kapag binubully ka, anong defense mo? Minsan kasi reactive ako sa gano'n eh. Lalo na kung yun ang bully, wala lamang karapatang sabihin yun. Pero paano ka mag-response? Minsan witty. Witty ka. Kunwari, ganito. Madilim, hindi nakabukas yung ilaw, nasa room na ako eh. Meron din ako estudyante na maitim. Nagsalita ako. Oy, ano yan? Ay, may nagsasalita kang ganon. Binuksan na yung ilaw. Ayun. Ay, may tao rin pala, kaya pala mabaho. Gumagano ka. Siya, kumbaga, niloloko niya ako maitim, hindi niya ako makita. Ako naman, niloloko siyang maitim kasi may naamoy ako. So, kumbaga, kung titimbangin mo, ano yung mas nakakaya doon, yung na-recognize mo lang na may tao, hindi dahil narinig mo, kundi may naamoy ka. O, di ba, kaya pagbukas yung ilaw, grabe ka naman, sir. Yan yung sasabi ko sa inyo. Huwag niyong simulan. Patola din. Pero may mga pagkakataon na, mas gusto ko yun mga pagkakataon na pagod ako. Parang niloob na rin ni God na huwag ka na lang patulang. Yun, isa sa mga wino-workout ko. May mga time naman na, yaan mo na. Kasi ginagaya ako ng estudyante ko eh. May sinabing hindi maganda yung estudyante, tapos parang ako magre-react yung estudyante ko. Minsan na magyaganon ko. Yung parang minimake face ko na lang. Pero nakaharap ako. Ngayon yun ang bubuli, matatawa na lang siya. O tumatawa ka. Ala sir, ba't kasi biglang ganun yung reaction mo? Minsan, hindi naman kailangan na yung reaction natin is laging papatol. Pwede man yung reaction natin diverted. Ganun. Humorous na Pero kanya-kanya, ang pamumuisit kasi ng mga estudyante ko ngayon, parang sa church yung flattery. Parang flattery ginagawa nilang pamumuisit. O yun. Minsan pinagsasample pa ako kasi about talents and skills eh. Sabi ko, basta pag hinamon mo ako, ikaw mauna.
Ayaw naman nila. Ayaw naman nila. Pero sa loob-loob ko, sana wag niya lang gawin. Kasi baka mapasubo ka. Ano itatalent mo? Ha? Ano itatalent O di mag-ano tayo? Spoken poetry o kaya mag-ano tayo? Oratorical. Yun, ano. Pwede naman mag-ganon. Kadiliman. Okay, mag-flip top kami. Di ba? Bigyan ko siya ng 2 minuto. Yun lang. Yun lang. God bless. Mahaba pa eh.